start ko lang yung timer. Si last time mahaba ako eh. So, good morning po and welcome po ulit sa ating service this morning. So, as we start, may mapagawa ako. Pwede mo bang lahat pumikit? Pikit lang kayo, pikit. Walang didilat, walang madaya. O, pikit lahat. Pikit. Stanley, nakadilat pa eh. Pikit lang kayo. And then, may tanong ako, tatlong tanong lang to. Sagutin niyo na lang po sa sarili niyo. Nang hindi kayo tumitingin, pwede niyo bang sabihin sa akin kung anong kulay? Sabihin niyo sa sarili niyo kung anong kulay nung ref sa likod. Sabihin niyo kasi sa sarili niyo, huwag na sagutin. Next question. Pwede mo bang pangalanan yung isa sa kalinya mo sa chair, sa row nyo, na nakaupo sa kanan o sa kaliwa mo, hindi mo katabi yung mga susunod pa, kung ano yung, or kung sino sa kanila yung may suot na something red. Kaya mo ba? And the last question. Habang nakapikit ka, can you picture the face o yung mukha ng isang tao dito sa church na hindi mo pa nakakausap ever? Okay, nasabi nyo na. Okay po, lahat kayo pasado. So, anong ginawa natin? Kung napansin nyo po, hindi lahat ng tanong na yon kaya nating sagutin. Bakit? Kasi we do have blind spots. Ibig sabihin, may mga bagay tayo na kahit nakikita natin, hindi talaga natin nakikita. Sabi, minsan nakikita natin itong church, pero hindi natin nakikita o namimiss natin yung mga tao sa church. Minsan, ang daming gustong ipaabot ng Panginoon sa atin, pero nagiging sagot natin, mamaya na lang. So this happens sa ministry din. O kaya isipin natin, hindi pastor, meron namang mas qualified kumuha niyan kaysa sa akin. Ngayong umaga po, it's one of the things na try nating pag-usapan. Ano bang sinasabi ng Bible? So inanayaan ko po yung bawat sa tumayo. Sabay-sabay po natin basahin yung verse natin for today. It's found in John chapter 4, verse 34 to 38. Yan. Sagutan mo tayo. Ako po sa verse 34, kayo po sa 35, and then on the verse 38, sabay-sabay po natin basahin. John chapter 4, verse 34. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and finish His work. Verse 35. Verse 36, even now, the one who reaps draw a wage and harvest a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Verse 38, I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labors. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang binigay niyo po sa amin. Muli, nagpapasalamat kami, dinala niyo po kami din ng ligtas. Kumikot niyo to pray, Panginoon. Ikaw po yung patuloy na mausap sa amin, Panginoon. Itago niyo po kasi inyong lugar. Hayaan niyo po, Panginoon. Mensahe mo lamang imarin ng Panginoon na bawat sa amin dito. Pag-usap po kayo. Ikaw po ang mahalasin. Diyos na yung pray. Amen. And amen. So, konting context lang po regarding dun sa verse na to. So, before this verse, may nangyari. Alam ko familiar na kasi story. You know the story of the Samaritan woman na na-meet ni Jesus sa well. Familiar kayo? So, karamihan sa atin familiar. So, konting background, si Jesus, imbis na daanan nila yung usual na ruta na dinadaanan nila ng mga Jews, si Jesus nag-take siyang shortcut. Ang problema, doon sa shortcut na yon, may isang bayan doon na, or mga tao na ayaw ng mga Jews. Ang tawag sa kanila, mga Samaritan.
Yun yung mga tao sa Samaria. Bakit? Kasi ang daming ginawa ng Samaria na nakaano sa Jews. So at that time, politically, geographically, ayaw na ayaw dumaan doon. So in short, parang pag pupunta ka Kalentong, palapitin na natin. Wala dito, pupunta ka Kalentong, yung shortcut, diretso lang to. Ngayon, dahil ayaw madaanan ng mga Jews yung palengke, ang gagawin nila, iikot sila ng malayo para lang makaiwas. And then Jesus did the opposite. Ang ginawa niya, dumaan siya dun sa shortcut. And then, balik tayo sa story, dun sa well, na-meet niya yung Samaritan woman. So after nilang mag-usap, biglang dumating yung mga disciples. Tapos, yun na yung verse. So, saan galing yung mga disciples? Iniwan nila si Jesus kasi yung mga disciples pumunta sa bayan ng Sychar to find food. Kasi wala na silang dalaan. Ang layo pa ng biyahe nila. During those times po, tandaan nyo, yung mga tao, naglalakad na. So sabi, papunta dun sa pupuntahan nila, it takes around 5 to 7 days. Pero dun sa dinaanan ni Jesus, it only takes 2 to 3 days. Isipin nyo, ganun yung kalayo. Ganun yung katagal iniikot ng mga Diyos para lang maiwasan yung mga tao ayaw nilang makita. So what happened? The disciples went to Sychar to find food, and then pagbalik nila, yun yung sinabi ni Jesus sa verse 35. Sabi niya, "Don't you have a saying, it's still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields, they are ripe for the harvest." Bakit? Kasi nga, dahil ayaw ng mga disciples doon, hindi nila nakita yung bayan ng Sychar as a ministry field. Anong tingin nila doon? Tingin nila doon, grocery store lang. Daanan lang siya. And it come to a point, minsan, ganun din tayo. Have you ever find in yourself na itong lugar na to is your ministry field? Minsan, may papaabot sa iyo yung Panginoon. And you will do the hardest thing, umikot ka papalayo para lang hindi mo magawa yung pinapagawa sa iyo ni Lord. So, ganun yung nangyari. Ano nung miss nila? They literally walk right past the harvest because they were focused on their hunger. Yung mga disciples, they were in their consumer mode. Habang si Jesus naman, nandun siya sa calling mode niya. Ready. Now, how many times do we walk past a miracle because we're looking for a miracle? Ilang beses naman natin nilampasan yung blessing, yung biyaya na gustong iabot sa atin ng Panginoon kasi tingin natin may kailangan tayo. During this time, sa kailangan nila pagkain. During our time, saan ba kailangan natin? Kailangan natin pera, bahay, trabaho, gawain sa school. So we have a lot of needs. At the same time, hindi naman dinidisregard yun. So, tatlong bagay lang po yung pag-uusapan natin. And tatlong bagay na gusto kong pag-focusan natin. First one, sabi niyan, vision. Ano bang gusto kong ipakita ni Jesus? Jesus wants us to open our eyes beyond our lives. Buksan yung mata natin outside ng buhay na meron tayo. Sabi doon, look up. The fields are white for harvest. Kung titignan niyo po sa agriculture, during those times, ang tanim nila, mga wheat. Ang wheat, hinog na siya or ready na siyang anihin kapag ang kulay niya, golden na. Pag gold na siya, ibig sabihin, that's the time na mag-harvest na sila. Kaya lang, ang sabi ni Jesus dito, the fields are white for harvest. Anong sabi? Ano bang ibig sabihin pag sinabing white? Pag sinabi mong white ang wheat, they are overripe. Ibig sabihin, hinog na sila. At kapag hindi pa sila in-harvest,
ang mangyayari, hahanginin sila, tapos mabubulok. Yun po yung wheat na sinasabi ni Jesus. Sabi diyan, Samaritans, sabi po sa study, Samaritans in white robes were pouring out of the city gates. Kasi balik po tayo sa story. After makausap ni Jesus, yung Samaritan woman, binaba niya yung timba, yung tabo niya, tapos tumakbo siya dun sa city niya, sinisigaw niya, si Jesus, Messiah! Sinisigaw niya kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanya. And then when the people in Sychar heard that, sabi sa Bible, many believed in Jesus. Kaya lumalabas sila sa city, nakaway. Kaya tinuro ni Jesus. Pero ano sagot ng disciples? Kung mapapansin niyo, ito rin yung sagot natin. Ang sagot ng disciples, sa verse 35, Jesus, there are still 4 months bago yung harvest. Kasi ang nasa isip nila, matagal pa naman. Mahaba pa. Di ba pag may tao kung pinapabot sa akin si Lord, minsan yun yung sagot natin. So, sa Saturday na lang. Okay, sa Saturday na lang, sasama ko siya. Bakit? Kasi, minsan, may kailangan tayong gawin. And I understand po, kasi ako po nagtatrabaho. I also work. I understand, kailangan natin mag-provide sa family, may mga kailangan tayo. Pero minsan, sinasabi ng Panginoon, Anak, the field is white. Ibig sabihin, ready na. It does not mean ibang tao. Minsan, family member mo, sasabihin ni Lord, anak, abutin mo yan. White na yan. Tapos magtataka ka, hindi mo siya inabot. Tapos, in a few weeks, in a few months, nagloko. Kasi ganun po yung mangyayari. If those crops na hindi inani, pagka hindi inani, masisira. Ngayon, yung mga taong dinala sa atin ng Panginoon, hinog na po yan. Naalala ko po, grade 6 ako, nasa bahay ako. Tapos meron akong nakuha ng Bible na malaki. Ano ba siya? Catholic Bible. Yung malaking Bible na Tagalog. Tapos, ano lang ako, curious lang ako magbasa. And then, habang naghahanap ako ng kwento doon, kasi tingin ko lang po sa Bible during that time, mga story. Hindi pa ako laking Christian. Hindi pa ako lumaking nag-church. But may Bible sa bahay kasi sila papa-active sa El Shaddai. So, may Bible sa bahay. Ang ginawa ko, hapon yon, pinapatulog kami, wala kaming bantay. So, nagbasa ako. And then at the back of the Bible, andun yung prayer of salvation. At that moment, pinray ko yun. Hindi ko naintindihan, hindi ko na alam kung ano yung ibig sabihin, pero binasa ko siya. Tapos pinray ko siya, para kung binasa ko pang story din yung story ni Rahab. And then from that point or forward, andito na po ako ngayon. That was the seed that was planted. And in 2012, na-invite po ako sa camp. Sa camp po, doon po ako nag-commit to go time to full-time ministry sa pagpapastor. Minsan po kasi that time, may taong nag-invite sa akin. Sumama ng camp. 1 year pa lang po ako nun sa IBC. Tapos in-invite nila ako, camping lang, masaya lang. And then, moving forward, day 4, sa ano pa po yun, sa Cornerstone. Day 4, nagpataas si Pastor Go. Nagkukwento pa siya nun, illustration niya tungkol sa isda eh. So nagpataas si Pastor Go ng kamay. Sino dito yung gusto mag full-time ministry? Hindi ko po alam kung ano yung full-time ministry during those times. Kasi 1 year pa lang ako sa church, hindi pa ako active, parang 2-3 months pa lang ako nag-church. So, tapos, nagtaas ako ng kamay, sabi doon, lahat na nagtaas ng kamay, punta dito sa site na to. And then, punta ako doon, tapos ina-explain sa akin, ano yung magpapastor? Wala akong idea. But again, those were the seeds na hinog na. And
was I here? Bakit ako nandito? Kasi may taong umabot sa akin. Ngayon, hindi ko po alam. Nag-check ako kagabi ng Facebook. Chine-check ko yung mga picture. Kasi nakita ko dun sa training ng kids kahapon. May pinresent si Ate Karen mga picture ng meeting nila. And there were people there na andun, pero ngayong taon wala na. Bakit? Ngayon naman may mga bago, which nakakatuwa naman. But again, ano ba yung unang gustong ipakita sa atin? Vision. We should open our eyes beyond our lives. Bakit? Kasi pag tinignan lang po natin, or paikutin lang natin yung mundo natin sa buhay natin, makikita niyo po ang dami niyong kailangan. Makikita mo ang dami mong kakulangan. Parang yung mga disciple. Pumunta dun sa Sychar, ang focus nila, maghanap ng pagkain. Si Jesus, nung nakita niya si Sychar, ang nakita niya, mga tao pwedeng abutin. Pansinin niyo po, yung Samaritan woman, nung sinara ni Jesus, nag-iba na yung tingin niya dun sa bayan ng Sychar. Hindi na bayan na, kundi mga tao pwedeng sharan ng salita ng Panginoon. Sabi doon, most of us suffer from spiritual nearsightedness. We are so focused on our own schedules, sa mga bills natin, sa comfort natin, that the people around us became background noise. Sipin ko po. Yung mga bata na tinuturoan natin, minsan nakakainis talaga sila. Pero, yan po yung mga tinataniman natin. Next year, next year, iba dyan, tutugtog na dito sa harap. Si Joseph po. Alam niyo naman yung story ni Joseph sa punta. Si Dave, pumunta na ngayon sa church para magkatid ng pagkain. Ngayon, naglilingkod na sa Panginoon. Ganun po kumilos yung Panginoon. Kasi nga, yung mga tao, minsan, or kadalasan, dinadala ng Panginoon sa buhay natin, they are ripe for the harvest. And all we needed to do is, first, open our eyes. Kasi pag nakita mo yung pangangailangan, mabuburden ka. Ngayon, kung hindi ka na maburden sa pangangailangan sa gawain ng Panginoon, pag-pray mo, maburden ka. Kasi pag hindi ka na maburden, pag hindi mo nakikita yun, nakikita mo yung magkulangan. Wala yan sa church. Ang gulo ng church, ang dumi ng church, bakit ganyan sa church? Pero pag nakita mo yung pangangailangan, tapos binuksan mo yung mata mo, di mo makikita yung kukulangan. Makikita mo kung gaano ka-faithful yung Panginoon sa atin. We're almost 2 years sa lugar na to, isipin mo, magkano yung monthly na pangangailangan natin. Pag pinunsin mo yung kakulangan, ang dami, laki ng kakulangan. Pero pag tinignan mo yung katapatan ng Panginoon, 2 years straight. Nangutang ba yung church? May malaki pa tayong balance sa bangko? Pinapaalis pa tayo? Inaaway pa tayo ng may-ari? Hindi po. Kasi tapat yung Panginoon. Si Jesus, during that time, he was tired, pagod siya, kasi talaga siya eh. Yet, he lifted his eyes. So you don't wait until your life is perfect to see the need of others. You see them despite your own exhaustion. Amen. Hindi kailangan ni Lord na okay ka para maglingkod ka sa Kanya. Gusto niya, umpisa, buksan mo yung mata mo para makita mo yung pangangailangan. And the next po, after ng vision, there's the mission. Sabi niya, do not delay. The harvest is ready. Don't say 4 months more. The harvest is ready now, not in some distant future. Pastor, wala akong pinapabot sa akin ng Panginoon eh. Talaga. Tanong mo si Lord. Baka naman hindi dito sa church.
Baka sa bahay nyo. Baka sa school nyo. Baka sa office nyo. May kasama ka, tagal-tagal na. Hindi mo masyara ng salita ng Panginoon. Bakit? Sagot ng disciple, Lord, 4 months pa naman bago yung harvest. After 4 months ko na lang siya shesheran. Pero sagot ni Lord, the harvest is ready now. Right. Ngayon po. I don't know kung sino yung nilalagay ng Panginoon sa isip, sa puso nyo ngayon. But I'm sure meron. Minsan tinatanggi lang natin. Alam niyo po yung 4 months now, yan din yung mamaya na habit natin eh. Mamaya na. Next week na lang, next month na lang. Yung kaya mo namang gawin, pero pinapamamaya mo na lang. Ugaling Pilipino po. So we always think the right time to serve is in the next season. Kapag ka malalaki na yung bata, madali na silang turuan. O kaya kapag ka okay na ako kay Lord, tsaka ako sila share ng salita ng Panginoon. Minsan ganun po yung tingin natin, kaya minsan ayaw natin. Pero pag tinignan po natin yung context ng nangyayari, as Jesus spoke, a crowd of Samaritans was pouring out of the city gates wearing traditional white linens. Bakit? Kasi yung babaeng sumunod sa Panginoon, pinagsigawan yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Kaya I'm pretty sure, yung pamilya niya, kapitbahay niya, yung mga tao dun sa Sicar, narinig, kaya gusto nilang lumabas, gusto nilang ma-meet si Jesus. Ngayon po, pag tayo, kinausap ng Panginoon, tapos hindi natin share, how will the people in our lives hear? Yun po yung mission. The mission is to be or to not delay. Sabi in agriculture, when a field turns white, it means it's overripe. If it isn't harvested now, it will rot. Mabubulok po. Yeah. Ako po, I'm really praying kasi in 2 months, sana 2 months pa, lalabas na si baby. So, babae. Kasi nagpipray po talaga ako bilang lalaki. Ang gusto ko po talaga, noong una, lalaki. Iba yung gusto ni Lord. Gusto ni Lord, babae. So, pag tinitignan ko yung mga batang lalaki dito sa church, Lord, thank you. Babae yung una. Nakikita mo yung mga batang lalaki dito, nagtatakbuhan, yung susuntukan. Tapos pag nanonood ako ng mga video sa Facebook, sa mahukulit po yung mga batang lalaki. Pero, what I'm praying for is, Lord, paglabas ni baby, o ngayon pa lang, Lord, i-prepare mo na po ako. Ayoko maging mabuting tatay. Gusto ko po, Panginoon, maging banal na tatay. Yung pag nakita ko ng anak ko, ito yung makikita niya. Bakit po? Kasi ganun yung sabi ng Bible. Di ba sabi ng Bible, train up a child in the way he should go. And if he grows up, he will not depart from it. Kaya yung mga batang maliliit po na nakikita niyo dito, pag-pray niyo po sila. Pag napipikot kayo sa kanila, pag-pray niyo lang din sila. Kasi sila po yung next na uupo dyan, katabi niyo. In the next few years. Kasama niyong maglilingkod. So the mission isn't a project for later. It's a rescue operation for today. Kapag sinabi mo, sabi sa inyo, Lord, gawin mo, sabi mo mamaya na, the harvest doesn't wait. Kapag hindi po ikaw ang nagturo dyan, may ibang magtuturo dyan. And then you'll see, 1 year, 2 years, iba na yung tinatahak. May mga tao pong dinadala yung Panginoon sa buhay natin. Pastor, wala naman akong anak eh. Pero may kaibigan ka. May kasama ka sa bahay. May katrabaho ka. May schoolmate ka. And at some point, sabi ng Panginoon, bahagian mo yun. And then third, passion. Una, gusto ng Panginoon,
buksan natin yung mata natin. Pangalawa, gusto ng Panginoon, makita natin na ngayon na siya. And then pangatlo, passion is to step into the field, make your faith real. Bakit sinabi yun? Kasi po, yung faith natin, para daw siyang muscle. Now, paano lalaki ang isang muscle? Kapag mag-exercise, may una ka pong kailangan gawin. Ang kailangan mo munang gawin para lumaki yung muscle mo ay tama si Al. Kumain. Kumain ng tama. Diba? Dapat healthy diet. Ngayon po, kapag kain ka lang ng kain, kahit healthy yung kinakain mo, madidevelop ba yung muscle mo? Hindi. Kailangan mo exercise, mag-workout, kumilos-kilos. Same din po, sa faith natin, kailangan natin kumain. And how do you do that? You do that in your devotions, sa services, sa fellowships, pag nakakapanood ka sa YouTube, na mga kanta ng, tapos nag-worship ka sa Panginoon, that's how you feed your faith. Ang tanong, anong ginagawa mo after that? What do you do? Kaya po minsan, makikita nyo, no offense po sa mga taong, ano mo magandang term? Sabi kasi sa training kahapon use positive words daw pag nagtuturo ng mga bata. So ano? Busog? Malusog? So I'm pertaining to people na medyo hindi na healthy. Bakit? Hindi malusog. so, yun po. Pag makikita niyo po, yung mga taong ganon, nahihirapan sila. There will be struggle. Same thing po sa atin. Kapag yung faith natin, kain lang tayo ng kain ng salita ng Panginoon, maganda po yan. Pero kung hindi mo pinapamuhay, hindi mo kinikilos, it won't grow. Kaya kung ano yung faith mo dati, yun pa din yung faith mo ngayon. Ang dali mong mabasa. Ang dami mo nang alam sa Bible. Ang dami mo nang narinig na preaching. Pero ang bilis mo pa rin sumuko kung may problema. Bakit? Kasi po, hindi mo ina-exercise yung faith mo. Sabi sa pag nanonood po ng mga gym, what they do is kapag nagte-training sila, unti-unti, tinataasan nila yung bigat ng binubuhat nila. Bakit? Because they need to exceed their limit para ma-push. Same thing po sa atin. Yung pananampalataya mo, kapag sinubok, dahil hindi mo ina-exercise, mabilis na babasa. Kaya pansinin niyo po, kung may problema kayo sa bahay, may problema sa school, may problema sa trabaho, problemado kagad. Pastor, bawal ba yun? Hindi naman, tao tayo eh. Hindi tinatanggal yung pagiging tao natin. Pero masabi ng Bible, do not worry sa future mo. Kasi nga, yung ibon, yung hayop, pinapakain ng Panginoon, ikaw pa kayang anak niya. Sabi ng Bible, cast your cares, for He cares for you. Pero kung hindi mo po alam mo lang yun, pero hindi mo pinapractice, sabi dito, you will get spiritually stiff. Parang ang hirap. Now, many of us wait to feel passionate before we serve. Kailangan makaramdam muna ako ng love. But biblical passion is found in the works. Kapag kumikilos ka po para sa Panginoon, that's your passion. Hindi mo passion na, nakakaawa ako dyan. Wala ka namang ginagawa. Nakita mo yung kapatid mo, yung kasama mo sa bahay, mama mo, papa mo, pag namatay sila, pupunta sila yung perno, tapos wala kang ginagawa, hindi mo passion yan. Real passion can be seen dun sa bagay na ginagawa mo. So what do you do with that? So passion is a fire that ignites when you move. When you step out of your comfort zone,
praying for a friend, volunteer sa ministry. That friction of that step, or the friction of that step, creates the heat of passion. Passion is found in the movement, not in the sitting. Kahit lagi ka muna sa church, kasi hindi mo naman inaabot yung pinapaabot sa iyo ng Panginoon, that's not passion. Active ka sa church kasi lagi kang perfect attendance ka. But that's not passion. You find your purpose when you find your place in the field. Kapag nandun ka na, kasama kumakaning, then you will find your purpose. Pastor, may trabaho ako eh. Monday to Friday, pagod po ako pag Saturday, Sunday, pahinga. Tingin mo ba, doon sa mga bagay na pinaglalagay sa iyo ng Panginoon, hindi ka niya pwede gamitin? Pero minsan, sabi nga po, ang focus natin nandun sa trabaho, sa bills, sa pagiging mabuti. We forgot ang focus natin, yung mission. Now, we're almost done. Kaya nilabas mo nga yung last, si Jesus po, or si God po, minsan, ang nagiging rason natin, bakit po tayo, or bakit ayaw natin kumilo sa field. Kasi Panginoon, hindi naman ako karapat-dapat. Lord, ang dami kong pag-uulang, di pa ako okay yung family ko. Hindi nga ako okay sa sarili ko eh. Hindi nga ako nakapagpasa ng Bible. Hindi ako nakapag-church last week eh. But again, God, prefer presence over perfection. Mas gusto ni God yung available kaysa sa maraming ability. Kahit magaling ka, kung hindi ka naman nagpapagamit, wala pa rin kwenta yan. We've been saying, mamaya na Lord, bukas na lang Lord, pero ang sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, anak, kailangan ko kumilos ka ngayon. If you wait until you are worthy, maghihintay ka ng forever. Kahit kailan ko, hindi tayo magiging worthy. Ang tawag po doon sa binibigay sa ating ng Panginoon, biyaya. Kahit na hindi tayo karapat-dapat, pinibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. He is looking for your availability. His grace is the only qualification you need para maglingkod sa Kanya. Yung tinawag ka ng Panginoon, kumanta sa choir, tinawag ka ng Panginoon, sumama sa visitation, mag-pray sa kapatid mo, mag-support, magturo sa kids, sumama sa youth. Ang tanging qualification lang na hinihingi ng or na kailangan, biyaya ng Panginoon. At yun lang po yung mag-qualify sa atin. Now, may isang song po na gusto kong kinakanta. Yung title niya, Sukdulang Biyaya. Yan, kaya ilagay mo sa sa bridge, Sabi dyan, ayan yung Yan, sabi dyan, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kaya tumbasan. When I entered po sa Bible school, hindi ko pa naintindihan. Kasi nag-Bible school po ako. Ibig sabihin pala ng Bible school, magpapastor ka. Pumasok po ako sa Bible school, wala akong sariling Bible. Wala akong verse na pinangahawakan. Pero as I found God, na-realize ko to. Lord, ang dami kong pagkukulang. Lord, ang dumi-dumi ko. Pero niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kaya tumbasan. Sumusuglatan, kinakanta ko siya. And I see myself looking, Lord, truly sa biyaya ko lang nandito ako. Biyaya mo lang may trabaho ako.
Biyaya mo lang. Naka-provide yung pangangailangan ng family ko. Biyaya mo Lord kasi wala kaming karamdaman. Lord, biyaya mo lang, healthy si baby. Healthy ako. Lord, truly, sa biyaya mo lamang. And as we look, sabi po ng verse, sabi ng Panginoon, the field is what? IBC Manila. The field is what? Kapag hindi po natin inabot yan, masisira. There are people that God is bringing here. Kapag hindi natin inabot, masisira. Pastor, bago lang ako ngayon lang ako nakatin ng church. Then ang sinasabi sa inyo ng Panginoon, buksan mo yung mata mo. Ngayong umaga, sabi niya, kailangan mo siya. Baka ikaw yung Samaritan woman. Medyo naliligaw ng landas. Tingin mo at dumi-dumi mo, dami mong pagkakamali, pero sinong sabi ng Panginoon? Anak, ako yung kailangan mo. Yung uhaw na hinahanap mo sa mundo, ako lang yung makakapagpuno. Ngayon kung ikaw yon, yung tao, alam mo, wala ka pang relationship kay God, ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, inumin mo yung tubig na binibigay ko. Pwede ko tayo tabay na.